Kinben Book 6, Chapter 34. Hindi ito maganda. Sabi nga ni Ricky sa sarili matapos tumingin sa score. 18 puntos na nga agad ang lamang ng Cebu sa kanila at sa mga nangyayari ay parang hirap na hirap silang maka-score. Napatingin nga siya sa kanyang Kuya Maki at kay Carlo. Nakakaramdam nga siya ng hindi maganda mula sa dalawa. Pero sana raw ay maging ayos sa mga ito at makabawi dahil alam niyang hindi lang ang tatlong players ang magaling sa mga kalaban nila. Kagabi kasi ay kinausap siya ni Andrea tungkol sa mga players ng Cebu at nag-research daw ito tungkol sa lineup ng mga ito. Lahat ng starting players nila ay ang mga pinakamagagaling sa posisyon nila sa Central Visayas. Nagkataon nga lang na mas malakas sa kanila ang Makati Blazers na nakatapat agad nila sa unang round ng playoffs last year. Iilang laro lang din ang nailaro ni na Fajardo at ni Magbanwa noong regular games kaya sumabit lang sila sa playoffs at nabasa ko pa sa isang article sa Cebu News na siniguro ni Coach Melendres na ang kampyonato ng Maharlika League ay susungkitin nila ngayong taon. Sabi nga ito sa kanya ni Andrea kagabi. Powerhouse team pala ang makakalaban namin bukas. Sabi nga ni Ricky na napatingin sa labas ng bintana. Palagay mo ba ay matatalo namin sila? Nakangiting tanong nga ni Ricky kay Andrea na marahang natahimik. Sa Calapan City naman ang boto niya pero syempre dahil sa mga nalaman niya sa na-research niya ay napagtanto niyang matibay na team talaga ang Cebu ngayong taon dahil kompleto na sila. Ang makapasok sa playoffs. Iyon dapat ang main objective ninyo. Sabi na nga lang ni Andrea at si Ricky ay marahang napabuntong hininga at napatanaw sa malayo. Tatalunin namin sila. Sambit nga ni Ricky at si Andrea ay marahang napangiti sa sinabi ng binata. Dahil sinabi mo, alam kong gugulatin na naman ninyo ang mga basketball fans bukas. May seryosong goal ka nga pala. May ngiti na nga ring winika ni Andrea na napailing na lang dahil bakit ba raw siya magkakaroon pa ng doubt sa kanyang boyfriend. Nakalimutan ko, si Ricky Mendez ka nga pala. Pero paano mo sila tatalunin? I mean, tatalunin mo ba si Chua? Tanong naman ni Andrea at si Ricky ay napatingin muli sa malayo bago siya sumagot. Malalaman ko lang ang gagawin ko sa oras na makalaban namin sila sa loob ng court. Nasa kanyang Kuya Maki na nga muli ang bola at pagdating niya sa side nila ay agad siyang dinikitan ni Chua. Mabilis naman siyang tumakbo papunta kay Baron at sa pagdaan niya sa likuran nito ay doon na nga umatras ang kanyang kakampi para madelay si Chua. Pagkatapos nga noon ay doon na siya bumigla ng bilis dahil alam niyang hindi siya aabutan ni Magbanwa. Ito nga ang pinakamatanda sa starting 5 nila. At nang mapatingin siya sa kanyang Kuya Maki ay doon na siya napaseryoso. Wala na kay Maki ang bola. Naistilan nga ito ni Wanabia at sa pagkakuha noon ng bola ay mabilis itong ibinato kay Chua ito at napatakbo na nga si Ricky upang habulin iyon. Papalapit na nga siya kay Chua kaso biglang pinakawalan nito ang bola at mukhang kay Wanabia na naman nga ito pupunta kung kaya bumigla siya ng abante sa direksyon kung nasaan iyon kaso nag-iba ang galaw ng bola at napahinto siya dahil dumating si Magbanwa at ito ang pinasahan ni Chua nang hindi man lang nakatingin. Isang no-look pass mula kay Chua papunta kay Magbanwa. Bulalas ng commentator at mula sa likuran nito ay siya naman paglitaw ni Baron Cimeron na sinabayan ito sa ere. Nagdilim naman ang paningin ni Sen Magbanwa dahil ibinalik niya ang bola kay Steve Chua. Pagkasambot naman ni Chua roon ay napatingin naman agad siya kay Mendez na nasa kanyang harapan. Mabilis ngang gumalaw ang mga paa ni Ricky. Ini-apply na nga niya ang tamang pwestuhan ng paa na natutunan niya sa Bulacan. Gumalaw-galaw rin ang kanyang mga kamay pababa at pataas. Kaso, sapat ba ito para mapigilan ang playmaking skills ni Chua na bumigla ng atras mula sa kanya? Dito nga ay naalala ni Ricky ang ginawang bounce pass nito kanina kung kaya pinakawalan nga ni Steve Chua ang isang tres at si Ricky ay napaseryoso sa bagay na iyon.
Ang iniisip niyang pasa ay ang hindi nangyari at wala na nga siyang nagawa kundi ang pagmasdan ng bola sa ere. Bumulusok nga ayon pababa at doon na nga rin napatayo ang commentator dahil pumasok ang bola sa basket. Chua for 3! Bang! Bulalas ng commentator at doon na nga nagwala ang fans ng Cebu dahil tuluyan na ngang nailagay ng team nila ang lamang sa 21. Napatingin pa nga si Mendez kay Chua habang paatras itong lumalayo mula sa kanya. Wala itong reaksyon, hindi rin siya nito niyayabang. Ganito rin nga raw ito nang makalaban niya ng 1-on-1 noong nakaraan. Napalingon nga kaagad si Ricky kay Carlo na siyang mag-i-inbound ng bola. Siya na nga ang humingi pero bago iyon ay tumingin muna siya sa kanyang coach. Sinambot nga niya ang bola at sa paglingon niya sa kanilang side ay nabigla na lang siya dahil si Chua ay nasa harapan na uli niya. Mabilis siyang umatras at ang bilis din ng responde nito. Pinatalbog niya sa kabilang kamay ang bola at umabante kaso nakita niya ang mabilis na sundot ng isang kamay ni Chua. Hindi raw siya pwedeng maagawan ng bola. Mabilis nga siyang tumingin sa mga kasama niya at napaseryoso siya dahil bantay sarado ang mga ito. Mabilis ngang hinila ni Mendez ang dribbling at dito na nga dumiin ang kanyang sapato sa sahig. Inatake niya ang depensa ni Chua na marahang napaseryoso dahil papunta talaga ito sa kanya. Iiwasan mo ako, alam ko na iyan. Sabi nga ni Steve sa sarili at pagkatapos noon ay pinagmasdan niya ang bola sa kanang kamay ni Mendez. Kasabay rin noon ay ang pagtingin niya sa mga mata nito at paa. Nakikita ko sa galaw ng paa, ng kamay at sa galaw ng mata mo ang posible mong gawin. Ito ang itinuro sa akin, ang pagiging observant. Sabi nga ni Chua sa sarili at nang nakita niyang nakaabante ang kanang paa ni Ricky ay naisip niyang kakaliwa ito. Kagaya lang ito ng ginagawa niya kanina sa pagdepensa rito. Kailangan lang niyang makapunta sa dribbling hand dito at doon niya aagawin ang bola. Si Ricky naman na ikinalma ang sarili at tuluyan na nga kumaliwa. Tama si Chua sa kanyang prediksyon kung kaya sa pagtalbog ng bola sa kamay ni Mendez ay iyon na nga ang agad niyang pinuntahan. Nasa dribbling hand na nga siya ni Mendez at sa paglampas nito sa kanya ay doon na nga rin niya inagaw ang bola. Marahang kumawala ang hangin sa paglampas ni Mendez kay Chua at ang coach ng Cebu ay napaseryoso nang naiwan ang kanyang point guard nang walang nakuhang bola. Ano iyon? Isang crossover mula kay Mendez ang ating nakita mga kaibigan. Mendez for 3. Bulalas pa nga nito dahil si Ricky ay agad ding tumalon para magpakawala ng tres. Kaso lumitaw rin bigla si Wanabia sa kanyang harapan. Napangiti naman si Ricky sa isip at binitawan pa rin niya ang bola upang ipakita na hindi siya natatakot sa depensa nito. Hindi niya ipinasa. Nasabi naman ni Joseph Wanabia sa sarili at sa paglapag nila ay siya ring pagtingin nila sa umarkong bola. Alam kong sablay iyan. Sabi nga ni Ricky dahil nagtagumpay pa rin ang kalabang sumabay sa kanya na masira ang kanyang pulso sa bola. Kumalampag nga ang bola sa basket at sa pagbalik noon sa court ay doon naman makikita si Fajardo na kinuha ang rebound. Si Marlon nga ay napakuyom na lang dahil naunahan siya kahit pa maganda na ang kanyang pwesto. Bago nga bumaba si Fajardo ay ibinato niya kaagad ang bola sa kakampi niyang nasa side na nila. Naroon na nga si Chua at kasunod ng bola ay siya ring paglitaw ni Mendez sa likuran nito. Napaseryoso na nga lang si Chua at agad siyang huminto at tumalon. Sabay nga sila ni Mendez na sumambot sa bola at sa paglapag nila ay makikita nga ang paghila nila ng sabay roon. Ayaw bitawan ni Mendez at ayaw ring bitawan ni Chua ang bolang kanilang pinag-aagawan. Dahil nga roon ay napasilbato na lang ang referee at bibigyan nga ng jump ball ang dalawang iyon. Nagpunta na nga ang mga manlalaro sa side ng Cebu at doon nga ay nagkaharap na sa may free throw circle sina Mendez at Chua. Nagkatinginan muna ang dalawa at sa pagpunta ng referee na may hawak sa bola sa tabi nila ay dito na nga humanda ang mga manlalaro. Itinalang na nga ng referee ang bola at sabay namang tumalo ng dalawang point guard. Ang 5'6" na si Mendez laban sa 6'4" na si Chua. Napaseryoso na nga lang si Coach Melendres nang si Mendez ang nanalo sa jump ball
at ang mga manonood ay napaseryoso sa taas ng tinalo nito para roon. Maging si Chua nga ay nagulat din, pero wala namang naging reaksyon si Ricky dahil ang bola ay nakuha na nga ng kanyang Kuya Maki na hinabol agad ni Wanabia. "Kuya, ang bola akin na," sigaw nga ni Ricky at napaseryoso naman si Wanabia nang marinig iyon. Si Maki naman ay biglang binitawan ng bola papunta sa likuran at ang mga manlalaro ng Kalapan na nasa bench ay nagulat sa ginawang iyon nito. Maging si Coach Isaiah nga ay napaseryoso dahil ang alam nila ay fake move lang iyon. "Inaasahan ko na ito," sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili, at sa pagsambot niya sa bola ay siya namang paglitaw ni Chua sa kanyang tabi. Bumigla nga ng pagbagal si Mendez at sa paghinturi ni Chua ay siya namang pagbalik ni Ricky sa kanyang speed. Bumigla siya ng abante pa diretso sa basket at dito naman na napaharap si Wanabia sa kanya. "Susubukan nga kita, Ricky Mendez." Wika nga nito sa sarili at si Chua naman ay kay Romero napatingin. Mabilis siyang dumiretso roon at si Ricky naman ay sinugod na ang depensa ni Wanabia. "Matapang ka," sabi nga nito, at sa pagdating ni Mendez sa kanyang harapan ay dito na nga niya hinawakan ng bola. Itinaas niya ito at mabilis na iniiwas kay Wanabia sa pamamagitan ng isang mabilis na pag-sidestep. Napagalaw naman agad si Wanabia at napangisi. Agad niyang gumalaw ang kanyang isang kamay at hinuli ang bola, kaso sa pagdating nito ay sa braso ni Mendez ito tumama at ang kaliwang kamay nito ay mabilis na ibinato ang bola papunta sa basket. "Kinuhanan ako ng foul," sabi nga ni Wanabia sa sarili, at sa paggalaw ni Mendez palayo sa kanya ay siya ring pagtingin niya sa bola. Nakasilbato na nga rin ang referee ng sandaling iyon at makikita nga na ang mga manonood ay napatayo dahil ang bola ay tumalbog sa dulo ng ring at pagkatapos ay bumagsak ito sa labas noon. "Foul, Cebu number 23, 2 free throws para kay Mendez." Bulalas nga ng referee at si Ricky ay marahang napakuyom dahil sa panghihinayang. Sayang, ito na lang ang naibulalas niya at napahinga pa siya ng malalim at naglakad na nga siya papunta sa bonus area. "Pakiramdam ko ay maaabutan niya ako," sabi na nga lang ni Mendez sa sarili na ngayon ay nasa free throw area na para sa dalawang tira. Naipasok nga ni Ricky ang dalawang free throws at pagkatapos noon ay bigla na lang sumilbato ang referee dahil tumawag agad ng timeout ang coach ng Cebu. Si Ricky nga ay napaseryoso dahil nagsisimula pa lang daw siya. Maging si Coach Isaiah nga ay marahang napailing dahil magaling ang ginawa ng kalaban. Umiinit si Mendez. "Kailangan ko muna ng timeout," sabi nga sa sarili ni Coach Melendres, at ngayon nga ay pinaupo agad niya ang kanyang mga players. "Pigilan ninyo si Mendez. Huwag ninyong hayaang maulit niya ang ginawa nito kay Joseph." Seryosong ang winika ni Coach Melendres at napatango naman ang kanyang mga players. "Steve, huwag mo muna siyang agawan ng bola. Sabayan mo lang. Mas magandang nasa harapan ka lang niya sa possession nila." Dagdag pa nga nito, "Yes, coach," sabi naman ni Steve na napatingin na lang sandali sa loob ng court. Bigla kasi niyang naalala ang crossover ni Mendez kanina. Akala niya ay nakuha na niya ang bola, kaso biglang naibaba pa rin ito ng dribble ni Mendez. Isa pa nga rin sa naalala niya ay ang taas ng talon nito kanina sa jump ball. "Hindi ko nakita ang talon niyang iyon noong naglaro kami," sabi nga ni Steve sa sarili ng mga sandaling iyon. Mula naman sa bench ng Kalapan ay makikitang tinatanong ni Coach Isaiah sina Maki at Carlo kung pauupuin na muna sila. "Hayaan na lang natin sina Kuya Maki hanggang matapos ang quarter." Biglang wika naman ni Ricky at napatingin naman dito si Coach Isaiah. Maging si Coach Jason nga ay ganoon din. Napatingin na nga lang sina Maki at Carlo kay Ricky na tumangulang sa kanilang dalawa. Parang nahiya sila, pero kailangan daw nilang ayusin ang laro nila after ng timeout na ito. Si Coach Isaiah nga ay napabuntong hininga at tumingin kay Mendez. Mukhang may pinaplano ang isang ito. Kung ano man iyon, ay hahayaan ko muna siya sa quarter na ito, sabi nga ni Isaiah sa kanyang sarili. Pinalipas lang nila ang oras ng timeout at nang sumilbato na ang referee ay doon nga muling nagtayuan ng mga players ni Isaiah. Si Carlo nga ay napatanong kung bakit daw walang ibinigay na instruction sa kanila ang coach nila. Napakibit balikat naman si Maki na napatingin kay Ricky. Sa kanilang lima
ay parang si Ricky lang daw yata ang hindi man lang naaapektuhan sa ginagawa ng kalaban. Hindi ko akalaing makakaramdam ako nito. Sana mawala na ito mamaya. Sabi nga ni Maki sa sarili na napahinga ng malalim. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.